Ang puti ng telang nakabalot sa aking katawan ay tila isang malupit na biro. Nakatayo ako sa harap ng dambuhalang salamin ng pinaka-eksklusibong bridal boutique sa Makati, suot ang isang Vera Wang masterpiece na nagkakahalaga ng milyon. Dapat ay ito ang pinakamasayang araw ng aking buhay, ang huling fitting bago ang aming kasal ni Koji. Ngunit, ang bawat haplos ng mamahaling lace sa aking balat ay tila mga tinik na unti-unting bumabaon sa aking pagkatao. Kunting tiis na lang, Mika. Isang linggo na lang at pirma na lang ni Seika ang kailangan ko para mailipat ang huling patent ng Shiraishi Group sa pangalan ko. Pagkatapos nun, wala na siyang silbi. Ang boses na yon ay galing sa kabilang fitting room, na hinihiwalay lamang ng isang manipis na dingding na pinalamutian ng velvet. Kilala ko ang boses na yon. Yon ang boses ng lalaking pinagkatiwalaan ko ng 5 taon. Yon ang boses ni Koji. But Koji, paano kung makahalata siya? Alam mo namang matalino si Seika. Baka bago pa natin makuha ang pera, itakwil ka na niya? Sagot ng isang malambing at paos na boses, si Mika, ang aking personal secretary na itinuring kong kapatid. Narinig ko ang mahinang tawa ni Koji. Isang tunog na dati ay nagpapabilis ng tibok ng aking puso, ngunit ngayon ay nagpapasingit ng yelo sa aking mga ugat. Matalino? Sa negosyo, oo, pero pagdating sa akin, bulag siya. Ganyan ang mga babaeng lumaki sa yaman. Seika is too dry, too professional, parang spreadsheet ang kausap po gabi-gabi. Ni hindi niya alam na itong singsing na ibinigay ko sa kanya galing din sa perang kinupit ko sa kumpanya nila. Konting grama lang, konting I love you, tiklop na ang ice cream na yan. Nanatil akong estatwa sa harap ng salamin. Walang luhang pumatak, walang hagulgol na lumabas sa aking mga labi. Sa halip, naramdaman ko ang isang kakaibang katahimikan na bumabalot sa aking utak. Isang uri ng lohika na kasing talim ng labaha. Tiningnan ko ang aking refleksyon. Ang babaeng nasa salamin ay hindi ang biktima. Siya si Seika Shiraishi. At ang mga Shiraishi ay hindi umiiyak. Kami ay naniningil. Biglang bumukas ang kortina ng aking fitting room. Pumasok si Doña Dolores, ang ina ni Koji na may dalang tasa ng tsa. Agad siyang lumapit sa akin at hinawakan ang aking balikat, ngunit ang kanyang mga mata ay nakapako sa suot kong kwintas na brilyante. Iha, ang ganda mo talaga. Pero alam mo, parang kulang ang ningning mo ngayon, sabi ni Dolores sa kanyang mapanuring tono. Nga pala, nabanggit ni Koji na medyo nag-aalangan ka raw ilipat ang titulo ng property sa Forbes Park sa pangalan niya? Iha, mag-asawa na kayo sa 1 linggo. Ang utang na loob mo sa anak ko na nagtrabaho ng husto para palagiin ang negosyo nyo ay dapat mong tapatan ng tiwala. Huwag kang maging madamot, baka malasin ang pagsasama nyo. Tiningnan ko siya sa pamamagitan ng salamin. Alam ko na ang tsa na dala niya ay kasing pait ng kanyang hangarin. Ang pamilyang ito, na pinulot ko sa hirap, na binihisan ko at binigyan ng dangal, ay dahan-dahang kumakain sa aking laman habang nakangiti. Doña Dolores, tawag ko sa kanya. Ang boses ko ay kasing lamig ng hangin galing sa aircon. Gusto niyo ba talaga ng ningning? Sandaling natigilan ng matanda. Siyempre, Hiya, para sa dangal ng pamilya. Kung ganon, hintayin niyo ang bukas. Bibigyan ko kayo ng liwanag na hindi niyo makakalimutan. Sagot ko habang dahan-dahang hinuhubad ang engagement ring sa aking daliri. Eksaktong lumabas sina Koji at Mika mula sa kabilang silid. Nagulat sila nang makita akong nakatayo sa labas, suot pa rin ang wedding gown, ngunit wala nang suot na singsing. Bakas ang kaba sa mukha ni Mika, habang si Koji ay mabilis na nagsuot ng kanyang maskara ng pag-aalala. Seika babe, kanina ka pa ba diyan? Bakit hinubad mo ang singsing? May problema ba sa fitting? Tanong ni Koji, akmang hahawakan ng aking baywang. Umatras ako ng isang hakbang. Ang bawat selula sa aking katawan ay nandidiri sa kanyang presensya. Ngunit numiti ako, isang ngiting hindi umaabot sa aking mga mata. Wala namang problema, Koji. Napaisip lang ako. Masyadong masikip ang singsing na ito. Parang nasasakal ako. Baka dahil lang sa stress ng wedding preparations yan, Ma'am Seika. Singit ni Mika.
habang pilit na inaayos ang aking belo. Gusto niyo po bang kumuha ako ng tubig? Tiningnan ko si Mika. Ang kanyang mga kamay na humahawak sa aking belo ay ang parehong mga kamay na yumayakap sa aking fiancé kanina. Huwag na, Mika. Marami ka pang kailangang gawin para sa gala bukas, di ba? Siguraduhin mong nandoon ang lahat ng board members, lahat ng investors, at ang media. Gusto kong maging saksi silang lahat sa anunsyong gagawin ko. Nagliwanag ang mukha ni Koji. Akala niya ay ang paglilipat ng patent ang tinutukoy ko. That's my girl. I knew you'd understand, Seika. Para sa kinabukasan natin ito. Tinalikuran ko sila at bumalik sa loob ng silid para magbihis. Sa bawat botones ng gown na aking tinatanggal, tinatapos ko na rin ang bawat hibla ng koneksyon ko sa kanila. Sa loob ng 5 taon, ibinigay ko ang lahat. Ang aking talino, ang aking yaman, ang aking puso. Akala ko ay bumubuo ako ng pamilya. Ngunit nagpapakain lang pala ako ng mga linta. Kinuha ko ang aking telepo at nagpadala ng isang mensahe sa aming Head of Security at sa aming Chief Legal Counsel. Protocol 0. Freeze all personal accounts linked to Koji and Dolores. Terminate Mika's access to the company server immediately. And, attorney, prepare the revocation of the intellectual property deed. I will sign it tonight. Lumabas ako ng butik nang hindi na sila tinitingnan. Nararamdaman ko ang kanilang mga tingin sa aking likuran, ang tingin ng mga maninila na naghihintay ng kanilang huli. Hindi nila alam na ang kanilang biktima ay wala na. Ang natitira na lang ay ang arkitekto ng kanilang pagguho. Sumakay ako sa aking sasakyan at tiningnan ang dapit hapon sa labas ng bintana. Ang lungsod ng Makati ay unti-unting nagliliyab sa mga ilaw, ngunit sa loob ko, may isang uri ng kadiliman na mas masarap pakinggan kaysa sa anumang kasinungalingan. Ang aking kamay ay dahan-dahang humawak sa manibela. Walang panging-inig. Walang pag-aalinlangan. Naalala ko ang sinabi ni Koji. Seika is too dry, too professional. Tama siya. At dahil professional ako, tatapusin ko ang kontratang ito sa parang pinaka-epektibo. Hindi sa pamamagitan ng luha, kundi sa pamamagitan ng ganap na pagkawasak ng kanilang mga pang-arap. Bukas, sa harap ng buong lipunan, ipapakita ko sa kanila kung ano ang tunay na ibig sabihin ng Shiraishi Legacy. At si Koji, ang lalaking akala niya ay nakuha na ang lahat, ay matututong lumuhod sa dumi na pinanggalingan niya. Pinaandar ko ang makina ng sasakyan. Ang tunay na laro ay magsisimula pa lang. Pagpasok ko sa aming mansyon, ang amoy ng mamahaling insenso ay tila nakakasuffocate. Ang bahay na ito, na itinayo mula sa pawis at talino ng aking ama, ay parang nilalamon na ng mga anay na hindi ko inakal lang pinatuloy ko sa loob. Nakita ko si Doña Dolores sa sala, nakaupo sa aking paboritong silya, suot ang isa sa aking mga limited edition na Hermes scarf na parang sa kanya ito. Seika, iha, ang tagal mo namang dumating. Bungad ni Dolores habang abala sa pag-inom ng tsaa. Alam mo, ang mga kaibigan ko sa charity circle ay nagtatanong na kung kailan ko sila maililibot dito sa mansyon. Sabi ko, antayin lang natin ang kasal dahil magiging legal na kaming may-ari ng lahat ng ito. Numiti ako ng tipid. Ang aking mga daliri ay mariing nakahawak sa aking handbag. Ang kapal ng mukha ng matandang ito ay tila walang hangganan. Doña Dolores, ang pagmamay-ari ay hindi lamang usapin ng pirma sa kasal. Ito ay usapin ng karapatan. Eksaktong bumukas ang pinto at pumasok si Koji. Kasunod si Mika na may dalang mga folder. Akala mo ay tunay na sekretary na masunurin. Ngunit ang kanyang mga mata ay pasimpleng gumagala sa paligid ng bahay. Tila nagbibilang na ng mga gamit na nakawin niya pagdating ng araw. Babe, I'm glad you're here. Sabi ni Koji sabay lapit sa akin. Akmang hahalikan niya ako sa pisingi, pero lumingon ako para kumuha ng tubig, kaya sa hangin lang dumapo ang kanyang labi. Hindi siya nahalata, o baka sadyang manhid lang siya dahil sa sobrang bilib sa sarili. Anyway, Mika and I were just finishing the presentation for the gala bukas. Lahat ng investors ay excited na sa anunsyo natin tungkol sa bagong tech patent. Umupo ako sa tapat nila. Ang aking boses ay kalmado at walang bahid ng galit.
Talaga, Koji? Sigurado ka bang handa na ang lahat? Baka may mga detalye na kaligtaan ka sa kontrata. Tumawa si Koji. Ang tunog na yon ay puno ng pagmamayabang. Babe, I've handled everything. With Mika's help, of course. Trust me, after tomorrow, the name Koji will be synonymous with the Shiraishi success. I deserve this, right? 5 years of being by your side, supporting you. It's time I lead the empire. Gusto kong sumuka sa kanyang sinabi. Ang suportang sinasabi niya ay ang paggastos ng aking pera sa mga luho niya at ang pakikipagtalik sa aking sekretary sa likod ko. Ngunit pinigilan ko ang aking sarili. Mas masarap kainin ang paghihigan, di kapag malamig. Of course, Koji. You deserve exactly what is coming to mo. Tugon ko. Idiniin ang bawat salita. Sa gitna ng aming pag-uusap, biglang nagring ang phone ni Mika. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Mula sa pagiging maamo, naging balisa siya. Excuse me po, Ma'am Seika, Sir Koji. Kailangan ko lang sagutin ito. Lumayo si Mika, pero hindi niya alam na lahat ng kanyang galaw ay monitor ko na. Ang aking Protocol Zero ay hindi lang pag-freeze ng pera. Ito ay ang kabuuang surveillance sa lahat ng kanilang digital footprints. Seika, muling tawag ni Dolores. Ang kanyang boses ay naging malambing na parang ahas. Huwag mong kalimutan ang tungkol sa Forbes Park property. Sabi ni Koji, yun daw ang magiging wedding gift mo sa kanya. Kailangan na nating ayusin ang papers bago ang gala para mai-anunsyo rin natin ang bagong home base nyo. Doña Dolores, ang Forbes Park ay hindi basta-basta regalong ibinibigay. Sabi ko habang tinititigan siya ng diretso sa mata. Ito ay para sa mga taong marunong magpahalaga sa tahanan. Sigurado ba kayong si Koji ang tamang tao para doon? Nagbago ang timpla ng mukha ni Koji. Ang kanyang gaslighting mode ay nagsimula na. Babe, what's with the attitude? Parang nitong mga nakaraang araw nagiging madamot ka na. Akala ko ba we're a team? O baka naman nakakalimutan mo na kung sino ang kasama mo noong mga panahong hirap ka sa pagpapatakbo ng kumpanya nyo. Huwag mo namang ipamukha sa akin na pera mo lang ang mahalaga dito. Nararamdaman ko ang pagkapuot na namumuo sa aking dibdib. Ngunit ang aking isip ay nananatiling matalas. Ang paraan niya ng pagbaligtad ng sitwasyon, ang pagpapamukha sa akin na ako ang may pagkukulang, ay ang klasikong galaw ng isang linta. Hindi ko nakakalimutan, Koji. Lahat ng sakripisyo mo, lahat ng paghihirap mo, lahat yan ay may katumbas na presyo, sagot ko. At bukas, babayaran ko ang lahat ng utang ko sa inyo ng buong buo. Tumayo ako at naglakad patungo sa hagdan. Nararamdaman ko ang kanilang mga tingin sa aking likuran, ang pagkalito ni Koji at ang pagdududa ni Dolores. Pero wala akong pakialam. Pumasok ako sa aking silid at inilak ang pinto. Kinuha ko ang aking laptop at tiningnan ang huling report mula sa aking mga private investigators. Isang folder ang bumukas, naglalaman ng mga litrato ni Koji at Mika sa isang kondo na ako rin ang nagbabayad ng renta. Pero hindi lang yon ang nandoon. May isang dokumento na kumuha ng aking atensyon. Isang offshore account sa pangalan ni Koji, kung saan dahan-dahan niyang inililipat ang mga pondo ng Shiraishi Group sa loob ng nakaraang 6 na buwan. Magnanakaw na. Traidor pa. You really thought you could outsmart me, Koji? Bulong ko sa katahimikan ng silid. Kinuha ko ang isang itim na envelope na naglalaman ng aking regalo para sa kanya bukas. Ito ay hindi titulo ng Forbes Park. Ito ay hindi kontrata ng investment. Ito ay ang warrant of total collapse ng kanyang buong pagkatao. Lumapit ako sa bintana at tiningnan ang madilim na langit. Ang ulan ay nagsisimulang pumatak. Lumilika ng isang malungkot na himig sa bubungan ng mansyon. Bukas, ang ulan na ito ay magiging isang malakas na bagyo na lulunod sa lahat ng kanilang mga ambisyon. Narinig ko ang mahinang katok sa aking pinto. Si Koji. Babe, are you okay? Sorry if I sounded harsh kanina. Love you. See you tomorrow at the gala, okay? It's our big night. Hindi ako sumagot. Pinakinggan ko lang ang kanya mga hakbang na papalayo.
Bawat yabag ay tila isang pako sa kabaong na inihanda ko para sa kanya. Humiga ako sa aking kama. Suot pa rin ang aking seryosong muka. Wala nang puwang para sa awa. Ang bawat sentimo na kinuha nila, ang bawat segundo ng aking buhay na sinayang nila ay mababawi ko na bukas. Ngunit habang nakapikit ang aking mga mata, isang tanong ang pumasok sa aking isipan. Hanggang saan ang kayang gawin ni Koji kapag wala na siyang matakbuhan? At sino ang misteryosong lalaking kausap ni Mika sa phone kanina na nagpadala sa kanya ng mensaheng, "Don't let her sign the revocation or we are both dead." Ang gabi ay tila mas lalong humaba. Ang katahimikan ay nagbabadyang mabasag. Bukas, ang maskara ay tuluyan ng mahuhulog. Ang Manila Hotel Grand Ballroom ay puno ng mga kumukutitap na chandelier, mamahaling pabango, at mga plastic na niti ng mga elite sa Maynila. Suot ko ang isang kulay pulang gown na tila sumisimbolo sa apoy na malapit ng tumupok sa lahat ng kasinungalingan sa silid na ito. Habang naglalakad ako, ang bawat hakbang ng aking stiletto sa marble na sahig ay tila isang ritmo ng paparating na hatol. "Babe, you look stunning. Pero bakit pula? Akala ko ba white ang susuotin mo para magmukha tayong match sa stage?" Bulong ni Koji habang lumalapit sa akin. Suot niya ang isang pasad, yang taksido na binayaran ko, at ang kanyang ngiti ay puno ng kampanteng tagumpay. "Ang puti ay para sa mga inosente, Koji. Ang pula ay para sa mga naniningil." Sagot ko nang hindi siya tinitingnan. Sa gilid, nakita ko si Doña Dolores na abala sa pagyayabang sa kanyang mga kumare. Suot niya ang aking minanang emerald necklace. Akala mo ay siya ang reyna ng gabi. Habang si Mika naman ay nakatayo sa likuran, hawak ang mga folder, nakayuko na parang isang tapat na alipin. Ngunit alam ko na ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pananabik, napalitan ako. Nagsimuma ang programa. Umakyat si Koji sa entablado sa ilalim ng maliwanag na spotlight. Ang palakpakan ay tila isang musika para sa kanyang ego. "Magandang gabi sa inyong lahat," panimula ni Koji. Ang boses niya ay puno ng pekeng kababaang loob. "Ngayong gabi, hindi lang natin ipinagdiriwang ang tagumpay ng Shiraishi Group. Ipinagdiriwang din natin ang kinabukasan, isang bagong teknolohiya, isang bagong patent na magbabago sa industriya. At higit sa lahat, ang aking pagsasama sa babaeng nagbigay sa akin ng lahat, Seika Shiraishi." Lumingon siya sa akin at inilahad ang kanyang kamay. "Seika, halika rito. Ipakita natin sa kanila ang regalong inihanda natin." Tumayo ako. Ang buong ballroom ay tumahimik. Nararamdaman ko ang mapanghusgang tingin ni Dolores at ang mapang-aping ngiti ni Mika sa dilim. Umakyat ako sa entablado, ngunit hindi ko hinawakan ang kamay ni Koji. Sa halip, kinuha ko ang mikropono mula sa kanyang pagkakahawak. "Salamat, Koji. Tama ka. May regalong dapat ipakita ngayong gabi." Sabi ko, ang aking boses ay umalingaw-ngaw ng malinaw at malamig sa buong ballroom. Ngunit hindi ito tungkol sa patent. Ito ay tungkol sa integridad. Sa isang hudyat ko sa aking team sa tech booth, ang dambuhalang screen sa likuran namin ay biglang nagbago. Hindi ang blueprint ng proyekto ang lumabas. Ang bumungad sa lahat ay isang malinaw na video footage mula sa bridal boutique kahapon, ang boses ni Koji na sinasabing, "Gatasan lang ako." Ang imahe nila ni Mika na magkayakap sa fitting room, at ang mga transaksyon ng lihim na paglilipat ng pondo sa offshore accounts. Ang bulong-bulungan sa ballroom ay tila isang malakas na alon. Nakita ko ang biglang pagputla ni Koji. Ang kanyang panga ay nanginig, at ang pawis ay nagsimulang mamuo sa kanyang no. "Seika? Ano ito? Isang biro? Sabotahe ito!" Sigaw ni Koji. Pilit na hinahawakan ng aking braso, ngunit tinabi ko siya ng may pandidiri. "Ang sabotahe, Koji, ay ang 5 taon na ninakaw mo sa buhay ko." Sagot ko, sapat na malakas para marinig ng lahat. "Lahat ng nakikita niyo sa screen ay totoo. Ang lalaking ito ay hindi isang visionary. Siya ay isang magnanakaw na nagtangkang ubusin ang yaman ng Shiraishi Group habang nakikipagtalik sa aking sekretary." Biglang tumakbo si Doña Dolores pa, yat ng entablado. Ang kanyang muka ay pulang-pula sa galit.
Wala kang kahihiyan, Seika. Gagawa ka ng ganitong iskandalo? Utang na loob mo sa anak ko. Ang lahat ng hirap niya sa kumpanya nyo. Binaboy mo ang pangalan namin. Tiningnan ko siya ng may halong awa. Ang pangalan nyo, Dolores, ay wala ng halaga simula bukas. Attorney, paki-anunsyo. Tumayo ang aking chief legal counsel mula sa harapan. As of 6 p.m. tonight, the Shiraishi Group has officially revoked all intellectual property rights and patents currently under the name of Koji. All his executive powers are terminated, effective immediately. Furthermore, a civil and criminal lawsuit for qualified theft and estafa has been filed against him and his accomplices. Wait! Hindi niyo pwedeng gawin ito? Sigaw ni Koji. Ang kanyang boses ay naging paos sa takot. Ang lahat na ito, ang bahay, ang mga sasakyan, ang lahat na niyan ay pag-aari ng Shiraishi Group, Koji. Putol ko sa kanya. At dahil ang termination mo ay for cause, kailangan mong lisanin ang mansyon sa loob ng 1 oras. Ang mga credit card mo? Frozen na. Ang kotseng ginamit mo papunta rito? Nakapark na sa labas at hinihintay ang tow truck. Sa gitna ng kaguluhan, humagulgol si Mika at lumapit sa akin. Lumuhod sa harap ng lahat habang hawak ang kanyang tiyan. Ma'am Seika, parang awa niyo na. Huwag po ang ganito. Isipin niyo naman ang bata. Buntis po ako. Anak namin ito ni Koji. Wala kaming mapupuntahan. Ang buong ballroom ay muling nagulat. Isang pa-victim na atake sa gitna ng publiko. Tiningnan ko si Mika. Ang kanyang mga luha ay tila ensayado. Isang huling baraha para makuha ang simpatya ng mga tao. Ngumiti ako ng napakalamig na tila ba ang hangin sa paligid ay naging yelo. Yumuko ako ng bahagya para tapatan ang kanyang muka. Buntis ka, Mika? Ang tanong, kay Koji ba talaga yan? O sa lalaking kausap mo sa telpo? O gabi-gabi na nang akong itatakas ka kapag nakuha niyo na ang pera ko? Natigilan si Mika. Ang kanyang pag-iyak ay biglang naputol. Ang takot sa kanyang mga mata ay sapat na para malaman ng lahat ang katotohanan. Security! Pakilabas ang mga trespassers na ito! Utos ko sa mga gwardyang nakatayo sa paligid. Habang kinakalatkad si Koji at ang kanyang pamilya palabas ng ballroom sa harap ng lahat ng kamera ng media, tumingin sa akin si Koji nang may nanlilisik na mga mata. Hindi pa ito tapos, Seika. Sisirain kita. Hindi mo alam kung sino ang kinalaban mo. Hindi ko siya sinagot. Pinanood ko lang sila mawala sa likod ng malalaking pinto ng ballroom. Ang katahimikan ay bumalik. Kasunod ang dahan-dahang palakpakan mula sa mga board members na matagal nang naghihintay sa aking paggising. Inayos ko ang aking buhok at hinarap ang mga panauhin. Pasensya na sa abala. Ang gabi ay magpapatuloy. At para sa lahat, ito ang tanda ng bagong simula ng Shiraishi Group. Isang simula na wala ng mga linta. Bumaba ako ng entablado. Nararamdaman ang bigat na nawala sa aking balikat. Ngunit habang papalabas ako para sa isang sandaling katahimikan, isang estranjero ang lumapit sa akin at may iniabot na isang maliit na card. Congratulations, Miss Shiraishi. Napakahusay ng iyong pagkilos, sabi ng lalaki. Ang boses ay malalim at misteryoso. Ngunit mag-ingat ka, si Koji ay desperado na, at ang taong nagpopondo kay Mika ay hindi basta-basta susuko. Ang tunay na panganib ay nagsisimula pa lamang. Tiningnan ko ang card. Walang pangalan, isang numero lamang, at isang simbolo ng isang kilalang pamilya sa underworld ng negosyo. Ang aking tagumpay ay tila may kasunod na banta. Ang gabi ay tila naging isang malupit na salamin ng katotohanan habang binabaybay ng aking sasakyan ang pamilya na daan patungo sa mansyon ng mga Shiraishi. Sa loob ng sasakyan, ang katahimikan ay kasing bigat ng isang hatol. Tiningnan ko ang card na iniabot ng misteryosong lalaki, isang itim na papel na may nakaukit na gintong, simbolo ng isang agila. Isinantabi ko muna ito. Marami pa akong dapat tapusin sa gabing ito. Nang makarating ako, ang mga ilaw sa labas ng mansyon ay tila nagbibigay ng isang nakakatakot na ganda sa paligid. Ngunit sa driveway, ang eksena ay malayo sa pagiging maganda. Ang tow truck na ipinatawag ko ay kasalukuyan ng kinakabit ang kulay abong sports car ni Koji. Anong nangyayari dito?
Bitawan niyo ang sasakyan ng anak ko? Ang tili ni Doña Dolores ay umalingaw-ngaw sa buong subdibisyon. Kasalukuyan silang kabababa lang mula sa isang taxi, isug malalaking pagbagsak mula sa karangyaan ng kanilang pag-alis kanina. Lumabas ako ng sasakyan. Ang hangin ay malamig, dinadala ang amoy ng paparating na ulan. Ngunit mas malamig ang aking presensya habang naglalakad ako patungo sa kanila. Seika, hayop ka! Wala kang puso! Sigaw ni Koji habang sumusugot sa akin. Ngunit bago pa siya makalapit, hinarangan na siya ng dalawa kong security detail. Ang kanyang muka ay punong-puno ng galit at kahihiyan. Ang kanyang tuxedo ay gusot na at basa ng pawis. Ang puso, Koji, ay para sa mga taong may danggal. Ang sayo ay matagal lang nabulok sa kasakiman. Sagot ko habang nakatayo ng tuwid, ang aking mga kamay ay nasa bulsa ng aking coat. Seika, iha, mag-usap tayo ng maayos. Pagmamakaawa ni Dolores, na ngayon ay tila basang sisiw. Saan kami pupunta? Gabi na. Hindi mo pwedeng gawin ito sa amin. May utang na loob ka sa amin. Ang anak ko ang nag-alaga sa'yo nung namatay ang mga magulang mo. Utang na loob? Bahagya akong natawa. Isang tunog na walang bahid ng saya. Ang utang na loob ay binabayaran ng katapatan, hindi ng pagnanakaw. Dolores, ang bawat hiyas na suot mo ngayon, pati na ang kwintas na minana ko pa sa aking ina, ay pag-aari ng Shiraishi Group. Attorney, pakiusap. Lumapit ang aking abogado na may dalang mga dokumento. As per the emergency injunction and the termination of the lease agreement, you are no longer authorized to enter this premises. Your personal belongings have been packed and are currently being held for inspection to ensure no corporate property is being taken. Nakita ko ang tatlong malalaking itim na garbage bag sa tabi ng gate. Yun lang ang itinira ko para sa kanila. Garbage bags? Seika! Mga designer clothes ang laman ng mga cabinet ko. Bakit mo inilagay sa basura? Hiyaw ni Mika, na ngayon ay nakatayo sa likuran ni Koji. Pilit na nagtatago, pero hindi maiwasan ang panginginig. Ang kanyang maskara ay kumalat na sa kanyang pisingi dahil sa pag-iyak. Dahil doon naman kayo nababagay, Mika? Malamig kong sagot. At huwag mong asahan na makukuha mo ang mga alahas na ibinigay sa iyo ni Koji. Lahat ng iyon ay binili gamit ang perang ninakaw niya sa kumpanya ko. Kinumpis ka na yun ng mga pulis bilang ebidensya. Hindi mo pwedeng gawin ito. Buntis ako! Muling hiyaw ni Mika. Hawak ang kanyang tiyan habang lumuluhod sa semento. Koji, gawin mo ang paraan! Ang anak natin! Tumingin si Koji sa akin. Ang kanyang mga mata ay naging desperado. Sika, sige. Aminin ko na ang lahat. Nagkamali ako. Pero ang bata, huwag mo namang idamay ang inosenteng bata. Hayaan mo man lang kaming manatili sa guest house hanggang sa makahanap kami ng matutuluyan. Lumapit ako sa kanya, dahan-dahan, hanggang sa magkatapat ang aming mga mukha. Nararamdaman ko ang kanyang takot. Ang bata, alam mo Koji, yan ang pinakamalaking pagkakamali nyo. Akala nyo ba ay hindi ko alam ang tungkol sa fertility clinic records mo 3 taon na ang nakalilipas? The surgery you had in secret? Namilog ang mga mata ni Koji. Nabitawan niya ang kanyang hawak na clutch bag. You are sterile, Koji. Hindi ka pwedeng magkaanak. Pagpapatuloy ko, ang boses ko ay kasing talim ng isang operasyon. Kaya ang tanong, kaninong bata ang dinadala ni Mika? At bakit mo pinagtatakpan ang isang kasinungalingan para lang makuha ang awa ko? Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa aming lahat. Lumingon si Koji kay Mika. Ang galit ay unti-unting pumapalit sa kanyang takot. Ano? Mika? Totoo ba ito? No, Koji. Nagsisinungaling siya. Sinisiraan niya lang ako. Tili ni Mika. Pero ang kanyang pag-iwas ng tingin ay sapat na sagot para sa lahat. Lahat kayo ay nabuhay sa isang malaking ilusyon, sabi ko habang tumatalikod na sa kanila. Security, ilabas na ang mga bags na yan sa gate at siguraduhin na hindi sila makakatapak kahit 1 pulgada sa lupang ito. Habang isinasara ang dambuhalang bakal na gate ng mansyon, narinig ko ang malakas na pagtatalo ni na Koji at Mika sa labas.
ang pagsisisi at sisihan ay nagsimula na. Ang pamilyang binuo nila sa ibabaw ng aking pagkawasak ay gumuho na rin sa loob lamang ng isang gabi. Pumasok ako sa loob ng mansyon. Ang bawat silid ay tila naging maluvag. Ang bawat sulok ay tila malinis na. Umupo ako sa aking office chair at kinuha ang itim na card na may simbolong agila. Sa likod nito, may nakasulat na mensahe sa maliit na titik. Ang pagbagsak ni Koji ay simula pa lamang. Ang tunay na kumupit sa pondo mo ay hindi ang linta na kasama niya, kundi ang taong nagmamay-ari ng anino sa likod ng Shiraishi Group. Magkita tayo sa lumang pantalan ng Maynila bukas ng gabi. Naramdaman ko ang mabilis na tibok ng aking puso. Hindi pa tapos ang laban. Ang pagtatrador ni Koji ay isang maliit na bahagi lamang ng isang mas malaking sabwatan na naglalayang ubusin ang lahat ng pinaghirapan ng aking pamilya. Kinuha ko ang aking tablet at tiningnan ang mga huling transaksyon. May isang pangalan na paulit-ulit na lumalabas sa mga nakatagong files ni Koji. Isang pangalan na akala ko ay matagal nang wala sa aming industriya. Isinandal ko ang aking ulo sa upuan at ipinikit ang aking mga mata. Ang katahimikan ng mansyon ay hindi na nakakasuffocate. Ito ay isang katahimikan ng paghahanda. Bukas, haharapin ko ang anino. At sisiguraduhin ko na ang sinumang nagtangkang sumira sa Shiraishi Group ay makakaranas ng isang uri ng paghihiganti na hindi nila kailanman malilimutan. Ang dapit hapon ay lumipas na. Ang gabi ay malalim na. At sa kadilimang ito, ako ang magiging liwanag na susunog sa lahat ng mga traidor. Ang lumang pantalan ng Maynila ay balot ng amoy ng kalawang, alat ng dagat at bulok na kahoy. Sa gitna ng dilim, tanging ang mga ilaw mula sa malalayang barko ang nagbibigay ng kakaibang liwanag sa paligid. Narito ako, mag-isa, sa loob ng aking sasakyan. Alam kong delikado, ngunit ang takot ay isang luho na matagal ko nang tinalikuran. Sa mundong ito, kung hindi mo haharapin ang anino, lalamunin ka nito ng buo. Bumaba ako ng sasakyan. Ang tunog ng aking sapatos sa bakat na semento ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. Isang ritmo na tila nagbibilang ng bawat segundong lumilipas. Hinigpitan ko ang hawak sa aking maliit na bag kung saan nakatago ang isang recorder at isang maliit na device na kayang mag-trace ng anumang signal sa paligid. Maagap ka sa usapan, Ms. Shiraishi. Mana ka nga sa iyong ama. Mula sa likod ng isang dambuhalang container van, lumabas ang lalaking nag-abot ng card sa akin kagabi. Sa ilalim ng liwanag ng isang aandap-andap na post ng ilaw, mas nakita ko ang kanyang muka. Siya si Renzo, ang pinagkakatiwalaang kanang kamay ng pamilyang Aragon. Ang mortal na kaaway ng mga Shiraishi sa industry, yan ang real estate. Renzo, tawag ko sa kanyang pangalan nang walang pag-aalinlangan. Hindi ako pumunta rito para sa mga papuri. Ano ang kinalaman ng pamilya niyo sa pagnanakaw ni Koji? Natawa ng mahina si Renzo. Isang tunog na puno ng pangungutya. Wala kaming kinalaman sa linta na yon, Seika. Masyadong mababa si Koji para sa aming pansin. Ngunit ang taong nagmamanipula sa kanya, yon ang dapat mong katakutan. Lumapit siya sa akin, sapat na para maramdaman ko ang tensyon sa pag-itan namin. Inabot niya ang isang tablet at may ipinakitang serya ng mga dokumento. Tingnan mo ang mga pirma sa likod ng bawat investment ni Koji. Hindi ba pamilyar sa'yo ang mga inisyal na yan? Nanlamig ang aking buong katawan nang makita ko ang mga letrang BS na nakasulat sa bawat transaksyon. Benito Shiraishi? Ang aking Tito Ben? Ang taong itinuring mong pangalawang ama, dugtong ni Renzo. Ang kanyang boses ay tila isang laso na dahan-dahang pumapasok sa aking sistema. Siya ang nagbigay ng capital kay Koji. Siya ang nagturo kay Mika kung paano ka manipulahin. At siya rin ang naghahanda na bumili ng lahat ng shares ng Shiraishi Group kapag tuluyan ng bumagsak ang stock nyo dahil sa iskandalong ginawa mo kagabi. Napahawak ako sa aking dibdib. Ang pagtatrader ni Koji ay masakit. Nuwit ang pagtatrader ni Tito Ben ay parang isang kutsil. Na itinarak sa aking likuran ng mismong taong nangako sa aking ama na puprotektahan ako. Ang utang na loob na ipinadama ko sa kanya sa loob ng maraming taon ay isang bitag pala. Bakit mo ito sinasabi sa akin?
Tanong ko, pilit na pinapanatili ang aking katatagan. Ano ang makukuha ng mga Aragon dito? Ang mga Aragon ay gusto makipagkompetensya ng patas, Seika. Hindi namin gusto makuha ang Shiraishi Group sa pamamagitan ng maruruming kamay ni Benito. Mas gusto naming makita kang bumangon at talunin siya sa sarili niyang laro. Sagot ni Renzo bago dahan-dahang kumalikod. Ngunit magmadali ka. Sa mga oras na ito, si Koji ay nasa isang hotel kasama si Benito. May hawak silang alas laban sa iyo. Anong alas? Habol ko sa kanya. Ang orihinal na testamento ng ama mo? Sagot ni Renzo nang hindi lumilingon. Ang testamentong nagsasabing hindi ka ang tunay na tagapagmana ng Shiraishi Group kung hindi ka makakapag-asawa bago ang iyong ika-30 kaarawan. 1 linggo na lang, Seika. At ngayong wala ka ng fiancé, ang lahat ng yaman mo ay otomatikong mapupunta kay Benito. Naiwan ako nakatayo sa gitna ng dilim, habang ang tunog ng papalayo niyang sasakyan ay unti-unting nawawala. Ang bawat salita ni Renzo ay tila isang bomba na sumasabog sa aking isipan. Ang aking buhay, ang aking pangalan, ang lahat ng aking pinag-irapan, lahat yon ay nakasabit sa isang manipis na hibla. Kinuha ko ang aking telepono. Ang aking kamay ay hindi nanginginig. Bagkus ay naging matigas ito sa determinasyon. Attorney, kailangan nating baguhin ang plano. Hindi lang natin sisirain si Koji. Uubusin natin ang lahat ng may apelyaydong Shiraishi na nagtangkang itumba ako. Ngunit bago ko pa matapos ang tawag, isang serya ng mga notification ang pumasok sa aking screen. Isang video ang nag-viral sa social media. Isang edited na bersyon na naganap sa gala kagabi. Ipinapakita roon na ako ang nang-ape, ako ang baliw, at ako ang nanakit sa isang buntis na babae. Ang publiko na madaling-madala sa drama ay nagsimulang mag-post ng mga mensahe ng galit laban sa akin. At ang mas masahol pa, may isang email na dumating mula sa aking sariling board of directors. Ms. Shiraishi, due to the recent public scandal and the moral turpitude clause in our bylaws, an emergency meeting has been called for tomorrow morning. A motion for your immediate removal as CEO has been filed by Mr. Benito Shiraishi. Napatingin ako sa karagatan. Ang mga alon ay tila nagdiriwang sa aking pagkakaipit. Si Koji, Mika, at Benito, akala nila ay nahanap na nila ang aking kahinaan. Akala nila ay susuko ako dahil lamang sa isang peking video at isang lumang testamento. Dahan-dahan kong inayos ang aking coat. Tiningnan ko ang aking refleksyon sa bintana ng sasakyan. Ang ice queen ay hindi pa natatalo. Kung gusto nila ng giyera, ibibigay ko sa kanila ang isang impyerno na hindi nila inakalang kaya kong likhan. Pinaandar ko ang sasakyan at mabilis na humarurot palayo sa pantalan. Ngunit sa aking dashcam, nakita ko ang isang itim na van na sumusunod sa akin mula pa sa pantalan. At sa bawat kanto na aking likuan, hindi ito nawawala. Isang mensahe ang pumasok sa aking personal na numero. Isang unknown number. Say goodbye to your dignity, Seika. We have the video from the bridal boutique. The one where you admitted to executing people. Tomorrow, the whole world will see the real monster you are. Ang pawis ay dahan-dahang gumulong sa aking sentido. Ang pressure ay tumataas. Ang mga stake ay mas bumibigat. Hindi lang yaman ko ang nakataya, kundi ang aking kalayaan. Mabilis ang tibok ng aking puso. Ngunit ang aking mga kamay sa manibela ay tila yelo sa lamig at tigas. Sa likod ng aking sasakyan, ang mga ilaw ng itim na van ay tila mga mata ng isang gutom na hayop na naghihintay ng pagkakataong sumakmal. Hindi ito ang oras para sa takot. Ang takot ay para sa mga taong walang plano. At ako? Ako si Seika Shiraishi, at bawat kanto ng lungsod na ito ay aking teritoryo. Bigla kong iniikot ang manibela pa kanan, papasok sa isang masikip na eskinita sa poblasyon. Ang tunog ng mga gulong na kumakapit sa mainit na semento ay umalingaw-ngaw. Isang malakas na huni ng pagprotesta ng sasakyan sa biglaang pagmaniobra. Hindi huminto ang van. Mas lalo itong bumilis. Attorney, are you there? Tawag ko sa aking Bluetooth earpiece habang mabilis na nagpapalit ng gear. Yes, Ma'am Seika. Naka-standby na ang security team sa tapat ng opisina nyo.
Huwag kayong dumretso sa mansyon. Masyadong lantad dun, sagot ng aking abogado. Bakas ang kaba sa kanyang boses. Hindi ako pupunta sa opisina. Papunta ako sa presinto ng Makati. I want them caught in the act of stalking. At attorney, tawagan mo ang press. Sabihin mo, may mahalagang pahayag ako tungkol sa edited video na kumakalat. We will play their game, but I will write the rules. Pinanood ko sa rearview mirror ang paghabol ng van. Sa susunod na kanto, may nakita akong checkpoint ng mga pulis. Mabilis kong inapakan ang preno. Naglalabas ng usok ang mga gulong habang tumitigil ako mismo sa harap ng mga awtoridad. Ang itim na van, sa gulat, ay hindi agad nakahinto at napilitang lumampas sa akin diretso sa barikada ng mga pulis. Isang matamis at mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Habang kinakausap ng mga pulis ang mga lula ng van, dahan-dahan kong pinaandar ang aking sasakyan palayo. Isang problema, tapos na. Pero ang mas malaking bagyo ay bukas pa lamang darating. Pagdating ko sa aking safe house, isang modernong apartment na hindi alam ni Koji o kahit ni Tito Ben, agad kong binuksan ang aking mga monitor. Ang social media ay tila isang naglalagablab na impyerno. Ang hashtag na Justice for Mika ay trending. Ang mga tao ay tinatawag akong Demon Heiress. Ma'am Seika, ang shares ng Shiraishi Group ay bumaba na ng 10% sa loob lamang ng 2 oras, balita ng aking PR manager sa video call. Si Mr. Benito Shiraishi ay nagpapa-interview na rin sa mga news outlets. Sinasabi niyang hindi mo na raw kayang pangunahan ng kumpanya dahil sa iyong unstable mental state. Hayaan mo siyang magsalita, sabi ko habang tinititigan ang aking refleksyon sa screen. The more he talks, the more lies he creates. PR team, ihanda ang original, raw footage mula sa boutique. I want the metadata verified by experts. Bukas sa mismong board meeting, bago nila ako matanggal, ipapakita natin kung sino ang tunay na kriminal. Ngunit sa gitna ng aking pagpaplano, naalala ko ang sinabi ni Renzo. Ang testamento. 1 linggo na lang bago ang aking ika-30 kaarawan. Kung hindi ako kasal, mawawala ang lahat. Ang aking ama, sa kabila ng kanyang pagmamahal, ay naging biktima ng tradisyon. O baka naman, alam niyang may mga buhay ang tulad ni Tito Ben, kaya ginawa niya ang kondisyong yon para masiguradong may katuwang ako. Kung ganoon, nagkamali ang ama ko sa pagpili kay Koji. Isang malakas na katok sa pinto ang nagpatigil sa aking pag-iisip. Walang dapat nakakaalam ng lugar na ito. Dahan-dahan kong kinuha ang isang maliit na taser sa aking drawer at lumapit sa pinto. Tiningnan ko ang security camera. Ang lalaking nakatayo sa labas ay hindi si Koji, hindi rin si Tito Ben. Ito ay si Renzo Aragon. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto, hindi ibinababa ang aking depensa. Paano mo nalaman ang lugar na ito, Renzo? At anong kailangan mo sa 10 oras ng gabi? Pumasok si Renzo nang hindi naghihintay ng imbitasyon. Ang kanyang mukha ay seryoso. Walang bakas na mapang-uyam ng ngiti kagabi. Nalaman ko dahil ang pamilya ko ang nagmamay-ari ng building na ito, Seika. At narito ako dahil may bagong plano si Benito. Hindi na siya makakapaghintay hanggang bukas. May mga tauhan na siya sa labas ng boardroom na may dalang mga dokumento para i-freeze ang iyong voting rights mayang gabi pa lang. Hindi niya pwedeng gawin yun nang walang pirma ko o ng majority ng board. Giit ko. Pwede niya, kung mapapatunayan niyang ikaw ay incapacitated, sagot ni Renzo. At may hawak siyang medical certificate na nagsasabing sumasailalim ka sa psychiatric treatment. Isang peking dokumento na nilagdaan ng isang doktor na binayaran niya. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga buto. Si Tito Ben ay handang gawin ang lahat. Ang kanyang kasakiman ay walang hangganan. Anong mungkahi mo? Tanong ko. Tinititigan ang kanyang mga mata. Bakit mo ako tinutulungan? Hindi ba't mas pabor sa mga Aragon kung gumuho ang mga Shiraishi? Lumapit si Renzo. Sapat na para maamoy ko ang kanyang mamahaling pabango na may halong amoy ng gabi. Gaya ng sabi ko, gusto kong manalo ng patas. At higit sa lahat, may utang na loob ang tatay ko sa tatay mo na hindi niyo alam. I'm here to collect that debt of honor by saving his daughter. Hinawakan niya ang aking kamay.
May isang paraan para mapatigil si Benito sa board meeting bukas. Isang paraan para mabasura ang psychiatric claim niya at ang marriage clause sa testamento. Ano? Magpakasal ka sa akin, ngayong gabi. Ang katahimikan sa loob ng apartment ay tila naging isang dambuhalang pader. Tiningnan ko si Renzo. Hinahanap ang anumang bakas ng biro o panloloko sa kanyang muka. Ngunit ang nakita ko lamang ay ang determinasyon ng isang lalaking handang pumasok sa impyero kasama ko. Kasal? Para lang sa shares? Tanong ko, ang aking boses ay nanginginig sa unang pagkakataon. Hindi lang para sa shares, Seika. Para sa katarungan. Sagot niya. The Aragon-Shiraishi alliance will be untouchable. Benito will have no legal ground to stand on. At pagkatapos nating mapabagsak si Benito at Koji, pwede nating ipawalang bisa ang kasal. It's a business transaction. Tumingin ako sa labas ng bintana, sa mga ilaw ng lungsod na tila naghihintay sa aking desisyon. Ang bawat segundo ay mahalaga. Ang aking danggal, ang aking kumpanya, ang aking buong pagkatao ay nakataya. Kinuha ko ang aking telepono at tinawagan ang aking abogado. Attorney, ihanda mo ang pinakamabilis na marriage contract na pwedeng gawin sa loob ng 2 oras. At attorney, huwag mong sabihin kahit kanino. Bukas, sa board meeting, may ipakikilala tayong bagong chairman ng Shiraishi Group. Hinarap ko si Renzo. Sige, pero tandaan mo ito, Renzo. Kapag trinaydor mo ako, sisiguraduhin kong ang pamilya Aragon ang susunod na guguho. Ngumiti si Renzo, isang tunay na ngiti sa unang pagkakataon. I expected nothing less from the Ice Queen. Ngunit habang naghahanda kami, isang malakas na tunog ng pagsabog ang narinig mula sa ibaba ng building. Ang mga fire alarms ay nagsimulang mag-ingay, ang mga pulang ilaw ay nagwawala sa dilim. Nandito na sila, bulong ni Renzo. Ang usok ay dahan-dahang gumagapang sa ilalim ng pinto. Isang madilim at nakakasakal na paalala na ang oras ay hindi na namin kakampi. Ang kaninang malakas na pagyanig ay nag-iwan ng mga lamat sa pader ng aking safe house. At ang tunog ng mga sirena ng bumbero sa malayo ay tila isang malungkot na musika para sa aking napipintong pagbagsak. Ngunit sa halip na manginig, hinigpitan ko ang hawak sa aking laptop. Ang impormasyong narito ang tanging sandata ko laban sa apoy at kataksilan. Seika, kailangan na natin umalis. Hindi aksidente ang pagsabog na yon. Sinisiguro ni Benito na hindi ka makakarating sa board meeting bukas ng buhay, mariing sabi ni Renzo habang hinahila ang aking braso. Ang kanyang mukha ay seryoso. Walang bahid ng takot, tanging purong determinasyon lamang. Ang mga dokumento, Renzo, kapag nasunog ang mga ito, wala na akong ebidensya. Sagot ko habang mabilis na inililipat ang mga files sa isang secure cloud server. Naka-backup na ang lahat. My team handled it 5 minutes ago. Now move! Sa gitna ng nagwawalang mga fire alarm at ang nakakasilaw na pulang ilaw ng emergency lights, tumakbo kami patungo sa fire exit. Ang bawat hakbang sa hagdanan ay tila isang pakikipagkarera sa kamatayan. Ang init ng pader ay dumidikit sa aking balat at ang amoy ng nasusulog na cable ay humahapdi sa aking lalamunan. Ngunit sa bawat baitang na aking binababa, lalong tumitigas ang aking loob. Benito, Koji, Mika, akala niyo ba ay matatapos ako sa abo? Ang Phoenix ay muling nabubuhay mula sa apoy, at sa pagkakataong ito, ako ang magiging sunog na tutupok sa inyo. Nang makalabas kami sa likod ng gusali, sinalubong kami ng malamig na hangin ng gabi. Isang itim na SUV ang naghihintay. Ang makina nito ay tahimik na umaandar. Mabilis kaming sumakay at bago pa man makapagsalita ang sinuman, humarurot na ang sasakyan palayo sa nagliliyab na gusali. Saan tayo pupunta? Hindi ligtas sa anumang hotel o sa mansyon. Tanong ko habang inaayos ang aking magulong buhok. Sa isang lugar na hindi nila pwedeng pakialaman. Sa judge na matagal nang may utang na loob sa pamilya Aragon. Doon tayo magpapakasal, Seika. Ngayong gabi, bago sumikat ang araw. Sagot ni Renzo habang tinitingnan ang kanyang relo. 2:00 na ng madaling araw.
Sa loob ng isang maliit at lumang opisina sa isang liblib na bahagi ng Quezon City, tumayo kami ni Renzo sa harap ng isang matandang hukom. Walang mga bulaklak, walang puting gown, walang engrandeng musika. Ang tanging saksi namin ay ang dalawang bodyguard ni Renzo at ang aking abogado na humabol-dala ang mga papeles. Do you, Renzo Aragon, take Seika Shiraishi to be your lawfully wedded wife? I do. Ang boses ni Renzo ay matatag, walang pag-aalinlangan. And do you, Seika Shiraishi, take Renzo Aragon to be your lawfully wedded husband? Tumingin ako sa dokumento sa mesa. Ito ang huling piraso ng puzzle. Sa pagbanggit ko ng dalawang salitang ito, itinatali ko ang aking buhay sa isang lalaking dati ay kaaway ko. Ngunit sa larangan ng digmaan, ang kaaway ng aking kaaway ay ang aking tanging kakampi. I do, anas ko. Ang boses ko ay hindi nanginginig. Ito ay isang deklarasyon ng giyera. Matapos ang mabilis na seremonya at ang pagpirma sa marriage contract, inabot sa akin ng judge ang kopya ng dokumento. Congratulations, Mr. and Mrs. Aragon. I hope this union brings more than just strategic advantage. Hindi ko siya sinagot. Lumingon ako kay Renzo. Tapos na ang unang bahagi. Ngayon, kailangan nating maghanda para sa board meeting. 4 hours to go. You need to rest, Seika. You look like you've been through a war. Sabi ni Renzo. Ang kanyang tono ay may halong tunay na pag-aalala na hindi ko inaasahan. Dahil nasa gitna nga tayo ng giyera, Renzo. I'll rest when Benito is behind bars and Koji is begging for mercy on the streets. Sagot ko, habang binubuksan muli ang aking laptop sa loob ng sasakyan. Habang binabaybay namin ang daan patungo sa Shiraishi Tower, tiningnan ko ang mga balita sa aking phone. Gaya ng inaasahan, ang balita tungkol sa pagsabog sa aking safe house ay kumakalat na. Ngunit ang anggulo ng balita ay malupit. Depressed heiress attempts suicide? Seika Shiraishi's apartment explodes amid psychiatric issues. Isang malakas na tawa ang lumabas sa aking mga labi. Isang tawang puno ng sarkasmo. Suicide? Talagang pinag-andaan ni Benito ang script na ito. Gusto nilang isipin ng mundo na patay na ako o baliw na bago pa magsimula ang meeting. Let them believe it, sabi ni Renzo habang hinahawakan ng aking kamay. Ang init ng kanyang palad ay tila nagbibigay ng enerhe sa aking nanghihinang katawan. The bigger the lie, the harder the fall. Let them celebrate their victory para mas masakit ang gising nila mamaya. 8:00 ng umaga. Ang Shiraishi Tower ay balot ng tensyon. Maraming reporter ang nakatambog sa lobby. Pagpasok ng SUV ni Renzo sa basement, mabilis kaming dinala sa private elevator. Suot ko ang isang puting suit, ang kulay ng kapayapaan na gagamitin ko para sa isang madugong pagtatapos. Ang aking buhok ay maayos na nakapusod, at ang aking makeup ay sapat na para itago ang puyat at pagod. Sa tapat ng boardroom, narinig ko ang malakas na boses ni Tito Ben mula sa loob. Gaya na nakikita nyo sa mga balita, hindi na kaya ni Seika. Ang kanyang mental health ay gumuho na pagkatapos ng iskandalo ni Koji. Bilang kanyang tanging kamag-anak at ang susunod na tagapagmana ayon sa testamento ng aking kapatid, kailangan kong kunin ang pamumuno para isalba ang kumpanya. But we need proof of her incapacity, Mr. Benito, sabi ng isang board member. The medical records are here, signed by her psychiatrist. And with the news of the explosion, it's clear she tried to take her own life. We cannot have a leader who is a threat to herself. Maring sagot ni Benito. Narinig ko rin ang mapanuyang tawa ni Koji. It's a tragedy, really. I loved her, but she just couldn't handle the pressure. I am willing to cooperate with Mr. Benito to ensure the patents are secured. Huminga ako ng malalim. Tumingin ako kay Renzo na nasa tabi ko. Tumango siya. Ito na ang sandali. Hindi ako kumatok. Sinipa ko ang dambuhalang pinto ng boardroom hanggang sa bumukas ito ng malakas. Lumili ka ng isang tunog na nagpatahimik sa lahat ng naroon. Ang lahat ng mata ay napako sa akin, kay Seika Shiraishi na akala nila ay abo na. Tumayo si Benito. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel. Seika? Paanong?
Masyadong maaga para sa aking eulogy, Tito Ben. Sabi ko habang dahan-dahang naglalakad patungo sa sentro ng mesa. Ang bawat yabag ng aking sapatos ay tila isang hatol sa kanilang pandinig. At Koji, ang galing mo umarte. Sayang hindi ka kinuha sa teleserye. Seika, iha, kailangan mo ng tulong medikal. Ang pagsabog sa apartment mo. Pilit na hirit ni Benito, sinusubukang isalba ang kanyang plano. Ang pagsabog na itinawag mong suicide attempt? Huwag ka mag-alala, Tito. Ang mga pulis ay may hawak na ng CCTV footage ng mga tauhan mo na nagtanim ng bomba. Malamig kong sagot. At tungkol sa medical records ko? Kinuha ko ang marriage contract mula sa aking folder at ibinalibag ito sa gitna ng mesa, mismo sa harap ni Benito. I am perfectly sane. At ayon sa testamento ng aking ama, ang marriage clause ay na-fulfill ko na. I am now officially married to Renzo Aragon. And as my husband, the Aragon Group has just officially merged its voting rights with mine. Pumasok si Renzo sa silid. Ang kanyang presensya ay tila isang dambuhalang pader na gumigiba sa lahat ng pag-asa ni Benito at Koji. Good morning, gentlemen, sabi ni Renzo sa kanyang pinakamalamig na tono. I believe there's a motion to remove my wife. I'd like to see you try. Ang mukha ni Koji ay naging larawan ng purong takot, habang si Benito ay napaupo sa kanyang upuan, tila nawala ng lakas. Ang kanilang ginto ay naging aboy sa loob lamang ng 1 segundo. Ngunit bago pa ako makapagsalita muli, bumukas ang pinto at pumasok ang isang pangkat ng mga pulis. Ang aking puso ay bumilis. Akala ko ba ay para kay Benito sila? Miss Seika Shiraishi Aragon? Tawag ng isang opisyal. You are under investigation for the alleged disappearance of Micaela San Jose. We found her blood in your car last night. Napatingin ako kay Koji. Ang kanyang takot ay biglang napalitan ng isang mapanirang ngiti. Isang bagong bitag. Isang bangkay na hindi ko alam kung nasaan. Ang malamig na titig ng mga pulis ay hindi nakapanginig sa aking kalamnan. Sa halip, dahan-dahan kong ibinaba ang aking tingin sa mga kamay ni Koji na ngayon ay pilit na itinatago ang panginig sa likod ng kanyang likuran. Ang kanyang mapanirang ngiti ay sapat na para kumpirmahin ang hinala ko. Ito ang kanilang huling baraha. Isang desperadong hakbang para ilubog ako sa putikan bago ko sila tuluyang mapatalsik. Dugo sa aking sasakyan. Ulit ko, ang boses ko ay kalmado at walang bahid ng takot. Officer, mukhang may nagkamali sa inyong impormasyon. Ang sasakyan tinutukoy nyo ay nasa ilalim ng inventory ng Shiraishi Group Security mula pa kagabi. Paano magkakaroon ng dugo roon kung ang tanging nakahawak sa susi niyan bukod sa akin ay ang taong dati kong pinagkakatiwalaan? Lumingon ako kay Koji na ngayon ay biglang umiwas ng tingin. Hindi ba, Koji? Ikaw ang kumuha ng spare keys ng sasakyan yan sa aking opisina nung 1 linggo. Sa dahilan na ipapaservice mo ito? Nagsisinungaling siya. Officer, huwag kayong maniwala sa kanya. Sigaw ni Koji. Ang kanyang boses ay tumaas ng ilang oktaba. Desperada na siya. Alam niyang tapos na siya kaya kung ano-ano ng imbento ang sinasabi niya. Officer, singit ni Renzo. Ang kanyang presensya ay tila isang pader na humaharang sa anumang tangka nilang lapitan ako. My wife has been with me since last night. We have witnesses, we have surveillance footage from the judge's office, and we have the GPS data of her movements. Kung may dugo man sa sasakyang yon, siguraduhin niyo muna kung kanino galing ang mga fingerprint na makukuha niyo sa loob. Nagkatinginan ang mga pulis. Sa puntong ito, pumasok si Tito Ben. Ang kanyang mukha ay puno ng peking pag-aalala. Seika, iha, kung may nagawa ka man dahil sa sobrang galit o selos kay Mika, sumuko ka na. Tutulungan ka namin. Huwag mo nang palalain ang sitwasyon. Tiningnan ko ang aking tito. Ang lalaking pilit na kumikitil sa aking danggal. Tito Ben, ang pagtulong na sinasabi mo ay ang pagbaon sa akin sa kulungan para makuha mo ang lahat? Masyadong luma na ang script na yan. Kung nawawala si Mika, bakit hindi niyo tanungin si Koji? Hindi ba't siya ang huling kasama ng babaeng yon sa isang hotel kagabi pagkatapos niyo silang palayasin sa mansyon? Ano? Gulat na tanong ni Koji. Paanong
Protocol Zero, Koji. Malamig kong sagot. Akala niyo ba ay basta-basta ko lang kayo pinalayas nang walang sinusunod na tracker? Alam ko kung saang motel kayo tumuloy. Alam ko kung anong oras ka lumabas ng kwarto nyo ng mag-isa at alam ko kung kailan ka bumalik na may dalang mga plastic bag na punong-puno ng ebidensya. Biglang tumahimik ang buong boardroom. Ang mga board members na kanina ay nag-aalinlangan ay nagsimula ng bumulong-bulong. Ang lakas ng loob ni Koji ay unti-unting naglalaho, pinalitan ng purong takot. Officer, bago niyo ako imbestigahan, bakit hindi niyo muna tingnan ang live feed mula sa dashboard camera ng sasakyang sinasabi niyo? Mungkahi ko habang binubuksan ang aking tablet at ikinakabit ito sa dambuhalang monitor ng boardroom. Kahit anong burat ang gawin niyo sa memory card, ang system ng Shiraishi Group ay otomatikong nag-u-upload ng footage sa aming cloud server tuwing nakasusi ang makina. Lumalabas sa screen ang isang video. Madilim, ngunit malinaw ang boses. Nakita ang isang lalaking naka-hoodie na pilit na binubuksan ang pinto ng sasakyan ko sa basement parking. Nang humarap siya sa camera para tingnan kung may nakakakita, malinaw na nakita ang mukha ni Koji. May bitbit siyang isang maliit na bote ng kung anong likido, dugo marahil, at dahan-dahang itinatapon ito sa backseat ng sasakyan ko. Isang frame-up ito! Fake news! Edited ang video na yan! Sigaw ni Koji. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel. At ito pa! Dagdag ko habang inililipat ang slide. Ipinakita ang isang serya ng mga screenshot ng usapan ni Koji at Benito sa isang encrypted messaging app. Tapusin mo na si Mika. Gamitin mo ang dugo niya para ilagay sa sasakyan ni Seika. Ako na ang bahala sa pulis at sa board. Ang tunog ng pagbagsak ng ballpen ni Benito sa mesa ay tila isang malakas na pagsabog sa katahimikan ng silid. Napaupo siya. Ang kanyang pagiging arogante ay tuluyan ng gumuho. Officer, mukhang may kailangan tayong arestuhin, sabi ni Renzo habang itinuturo ang dalawa. And about Mika, my team found her an hour ago. She wasn't dead. She was being held in one of Mr. Benito's private properties, waiting to be disappeared para maging lehitimo ang murder case laban sa asawa ko. Ang mga pulis, na kanina ay handang pusasan ako, ay dahan-dahang lumapit kina Koji at Benito. Ang tunog ng mga bakal na pusas na bumubukas ay umalingaw-ngaw sa silid, isang tunog na musika sa aking pandinig. Seika! Hindi mo pwedeng gawin ito! Pamilya tayo! Sigaw ni Benito habang kinakaladkad siya ng mga pulis. Ang pamilya, Tito Ben, ay hindi nagpapasabog ng bahay ng pamangkin nila, sagot ko habang dahan-dahang inaayos ang aking suit. At Koji, ang sabi mo kanina ay dry at professional ako? Tama ka. And professionals don't leave loose ends. Nang mailabas na ang mga traidor sa boardroom, tumayo ang chairman of the board at lumapit sa akin. Ms. Shiraishi, we apologize for our doubts. It's clear that you are the only one capable of leading this company. The motion to remove you is officially denied. Tumingin ako kay Renzo. Ngumiti siya. Isang ngiting puno ng paghanga at isang bagay na hindi ko pa kayang pangalanan. Ngunit sa gitna ng aking tagumpay, naramdaman ko ang isang kakaibang hapdi sa aking tagiliran. Napahawak ako sa aking coat. May basa. Nang tingnan ko ang aking palad, ito ay puno ng sariwang dugo. Ang pagsabog kagabi, may piraso ng bubog na bumaon sa aking katawan na hindi ko napansin dahil sa sobrang adrenaline at galit. Seika! Ang huling narinig ko ay ang boses ni Renzo bago nagdilim ang aking paningin. Ngunit bago ako tuluyang mawala ng malay, isang mensahe ang pumasok sa aking isipan mula sa isang unknown number na nakita ko sa tablet ni Benito bago ito kinumpiska. Isang mensahe na nagmula sa taong nagpopondo kay Benito. The marriage won't save you for long. The Aragon legacy is built on a lie that your father died for. Ask your husband about the Shiraishi massacre 20 years ago. Ang amoy ng gamot at antiseptiko ang unang gumising sa aking diwa. Pagdilat ng aking mga mata, ang puti at malinis na kisame ng ospital ang bumungad sa akin. Ramdam ko ang hapdi sa aking tagiliran,
isang paalala ng pagsabog na muntik nang kumuha sa aking buhay. Ngunit mas masakit ang bawat salita ng mensaheng nabasa ko bago ako mawala ng malay. Shirashi Massacre. Ang mga salitang iyon ay tila mga linta na sumisipsip sa aking huling lakas. Gising ka na pala? Isang malalim at pamilyar na boses ang gumasag sa katahimikan. Lumingon ako ng dahan-dahan. Nakaupo si Renzo sa isang silya sa tabi ng aking kama. Kusot ang kanyang polo at halatang wala pa siyang tulog. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling matalas. Lumapit siya at hinawakan ng aking kamay. Isang haplos na dapat ay nagbibigay sa akin ng kalmado. Pero ngayon ay nagbibigay sa akin ng pangamba. How long was I out? Tanong ko. Ang boses ko ay paos at tuyo. Halos 10 oras, Seika. Masyadong malalim ang sugat mo, pero sabi ng doktor ay ligtas ka na. The board meeting was a success. Benito and Koji are behind bars. Mika is being interrogated by the police. Panalo tayo. Sagot niya habang dahan-dahang hinahaplos ang aking buhok. Panalo? Tiningnan ko siya ng diretso sa mata. Sinusubukang basahin ang aninong nakatago sa likod ng kanyang malasakit. Renzo, bakit mo ko tinutulungan? Hindi lang ito dahil sa utang na loob ng tatay mo sa tatay ko, di ba? There's something more. Sandaling natigilan si Renzo. Ang kanyang kamay ay huminto sa paggalaw. Seika, magpahinga ka muna. Pag-uusapan natin ang lahat kapag malakas ka na. Ayoko ng paligoy-ligoy, Renzo. I'm a Shiraishi. I deal with facts, not comfort. Pagmamatigas ko habang pilit na bumabangon kahit ramdam ko ang kirot sa aking tahi. Ano nangyari 20 taon nang nakalilipas? Ano ang kinalaman ng pamilya Aragon sa pagkamatay ng mga magulang ko? Ang katahimikan sa loob ng VIP suite ay tila naging isang dambuhalang pader. Ang tunog ng ulan na humahampas sa bintana ay ang tanging nagbibigay ng ingay sa silid. Dahan-dahang tumayo si Renzo at lumakad patungo sa bintana, nakatalikod sa acquainted. Ang tatay mo, si Eduardo Shiraishi. At ang tatay ko ay magkasama sa isang proyekto noon. Isang proyektong magpapabago sa ekonomiya ng bansa. Ngunit may mga taong ayaw magtagumpay sila. Panimula niya, ang boses ay puno ng pait. Ang aksidenteng pumatay sa mga magulang mo ay hindi aksidente, Seika. It was an execution. At ang pamilya ko, ang mga Aragon, ay nandoon sa gabi ng trahedya. Nandoon para iligtas sila? O nandoon para siguraduhing walang mabubuhay? Tanong ko, ang aking puso ay bumibilis sa bawat tibok. Humarap sa akin si Renzo. Ang kanyang muka ay larawan ng purong pagsisisi. Nandoon kami para itigil ang pagsabog, pero huli na ang lahat. Ang tanging nailigtas ng tatay ko ay ang mga dokumentong mapapatunay na si Benito ang nag-utos ng lahat. Pero ang kapalit naon ay ang katahimikan ng mga Aragon sa loob ng 2 dekada. Benito blackmailed my family. He threatened to kill you too if we ever spoke out. Kaya mo ako pinakasalan? Para itama ang nakaraan. Tanong ko, nararamdaman ang pagbagsak ng aking mundo. Ang kasal namin, ang proteksyong ibinigay niya, lahat ba ito ay bunga lamang ng konsensya? Pinakasalan kita dahil ikaw lang ang babaeng may tapang na harapin ang mga halimaw na yon, Seika. At dahil gusto kitang protektahan, hindi dahil sa kasalanan ng pamilya ko, kundi dahil sa paghanga ko sa'yo. Mariin niyang sagot. Ngunit bago pa ako makasagot, bumukas ang pinto ng silid. Pumasok ang aking abogado, si Attorney Santos, na may dalang isang itim na folder. Ang kanyang mukha ay balot ng takot. Ma'am Seika, may kailangan kayong malaman. Habang tinitingnan namin ang mga files ni Benito, may nakita kaming isang lihim na kasunduan. Isang prenuptial agreement na hindi mo pinirmahan, pero may pirma mo. Ano? Kinuha ko ang folder at binasa ang nilalaman. Ang aking kamay ay nagsimulang manginig. Ayon sa dokumento, lahat ng voting rights ko sa Shiraishi Group ay otomatikong malipat sa aking asawa, kay Renzo Aragon, sa oras na ikasal kami. Isang peking pirma, isang sopistikadong falsifikasyon na tanging isang taong may access sa aking personal na pirma ang makakagawa. Tiningnan ko si Renzo.
Ang pirma ko sa marriage contract, ang lahat ng ito, plano niyo ba ito ng pamilya mo? Para makuha ang Shiraishi Group ng walang kahirap-hirap? Seika, hindi ko alam ang tungkol dyan. I swear! Sigaw ni Renzo. Lumapit siya sa akin pero itinaboy ko siya. Lumabas ka! Malamig kong utos. Lahat kayo, lumabas! Seika, let me explain. Lumabas kayo! Hiyaw ko. Ang sakit sa aking katawan ay wala na sa sakit na nararamdaman ng aking puso. Nang maiwan akong mag-isa sa silid, dahan-dahan kong hinawakan ang aking tahi sa tagiliran. Ang pagtatrader ni Koji ay isang kagat lang ng lamok kumpara sa pagtatrader na ito. Isang laro ng kapangyarihan kung saan ako ang naging premyo. Kinuha ko ang aking telepo. Wala nang luha. Wala nang puwang para sa emosyon. Ang Ice Queen ay kailangang maging mas matigas kaysa sa bakal. Tinawagan ko ang aking head of security. Protocol 0, Phase 2. I want the Aragon Group's financial history audited within the hour at hanapin niyo ang taong nagpadala ng mensahe sa akin kagabi. I need to know if Renzo is my ally or my final executioner. Sa labas, ang kidlat ay gumuhit sa madilim na langit. Lumilikha ng isang tunog na yumanig sa buong gusali. Bukas, ang board meeting ay magkakaroon ng bagong kabanata. Isang kabanata kung saan ang asawang akala ko ay aking tagapagligtas ay haharap sa aking husgado. Ngunit isang bagay ang kumuha ng aking atensyon sa ilalim ng aking unan. Isang maliit na recorder na iniwan ni Renzo bago siya lumabas. Pinindot ko ang play. Seika, kung naririnig mo ito, malamang ay nahanap na ni Benito ang paraan para pag-awayin tayo. Ang prenup ay totoo, pero hindi ito para sa akin. Look at the beneficiary's name in the fine print. It's not Aragon. It's someone else. Mabilis kong tiningnan muli ang dokumento. Ang pangalan sa dulo ng pahina ay hindi kay Renzo. Ito ay isang pangalan hindi ko inaasahan. Micaela San Jose. Ang babaeng akala ko ay nakakulong. Ang babaeng akala ko ay biktima lang ni Koji ay ang tunay na may hawak ng alas. At ang mensahe sa dulo ng recorder ni Renzo ang nagpalamig sa aking dugo. Seika, Mika is not just your secretary. She is Benito's biological daughter and she's coming to the hospital right now to finish what her father started. Ang tunog ng pagpihit ng doorknob ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Isang anino ang pumasok. May hawak na hiringgilya na may lamang likidong kulay asul. Hello, Ma'am Seika? Miss me? Ang boses ni Mika ay kasing tamis ng lason. Nanatiling nakapikit ang aking mga mata. Pinakikiramdaman ang bawat paggalaw ng hangin sa loob ng silid. Ang amoy ng lason sa loob ng hiringgilya ay tila humahalo sa amoy ng kamatayan na dala ni Mika. Dahan-dahan ang kanyang mga hakbang, tila isang ahas na naninigurado sa kanyang biktima. Ngunit hindi niya alam, ang biktima niya ay matagal ng gising at handang manubas. Sayang ka, Ma'am Seika. Ang boses ni Mika ay wala na ang tamis na parang asukal. Ngayon ay puno na ito ng pait at ingit. Matalino ka sana, pero naging hadlang ka sa amin ni Papa. Ang lahat ng yaman ng mga Shiraishi ay dapat sa akin. Ako ang tunay na dugo, habang ikaw ay isang anino na lamang ng nakaraan. Naramdaman ko ang malamig na dulo ng karayom na dahan-dahang tumatama sa aking balat sa braso. Doon ko na idinilat ang aking mga mata. Ang aking kamay, sa kabila ng hapdi ng sugat sa aking tagilinar, ay mabilis na humawak sa kanyang pulso nang may lakas na nagmula sa purong determinasyon. Ang anino, Mika, ay hindi namamatay hanggat may liwanag. Sabi ko, ang aking boses ay kasing lamig ng semento sa ilalim ng ulan. Nanlaki ang mga mata ni Mika. Sinubukan niyang itulak ang hiringgilya, ngunit ginamit ko ang buon bigat ng aking katawan para baliin ang kanyang balanse. Isang marahas na pagbagsak sa sahig ang naganap. Ang tunog ng pagkabasag ng baso sa tabi ng kama ay umalingaw-ngaw sa buong silid bilang tanda ng aming pagtutuos. Bitiwan mo ako! Papartment ikitin kita! Hiyaw ni Mika. Ang kanyang mukha ay naging larawan ng isang baliw na nawala ng kontrol. Papatayin? Sa loob ng ospital na pag-aari ng pamilya ko?
Masyado kang ambisyosa. Sagot ko, habang pilit na pinipindot ang emergency button sa gilid ng aking kama. Tiningnan mo ba ang itaas ng unan ko kanina? Hindi lang recorder ang iniwan ni Renzo. Biglang bumukas ang pinto ng silid. Hindi ang mga nurse ang pumasok, kundi si Renzo, kasunod ang mga operatiba ng National Bureau of Investigation. Ang pulang ilaw ng laser mula sa kanilang mga armas ay tumama mismo sa dibdib ni Mika. Bitawan mo ang hiringgilya, Michaela. Utos ni Renzo. Ang kanyang boses ay puno ng puot, tila isang bagyong handang manira ng anumang haharang. Nabitawan ni Mika ang lason. Ang kanyang mga luha ay muling pumatak, ngunit sa pagkakataong ito, wala nang maniniwala sa kanyang pag-arte. Koji? Koji, tulungan mo ako. Si Koji? Bahagya akong natawa habang pilit na umuupo sa kama, hawak ang aking dugo, ang tagiliran. Si Koji ay kasalukuyan nang nagbibigay ng testimonya laban sa inyo ni Benito, kapalit ng mas mababang sentensya. Gaya ng sabi ko sa kanya noon, he's a professional social climber at ang mga tulad niya, laging inililigtas ang sarili bago ang iba. Lumapit ang mga autoridad at dinala si Mika. Habang kinakaladkad siya palabas, tiningnan ko siya ng diretso sa mata. Mika, ang pagkakamali mo ay inakala mong ang kapangyarihan ay nasa dugo. Ngunit ang tunay na kapangyarihan ay nasa paninindigan. You were never a Shiraishi. You were just a mistake that my uncle tried to hide. Nang muling tumahimik ang silid, lumapit sa akin si Renzo. Mabilis ning tinawag ang mga doktor para tingnan ang aking bumukang tahi. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ng aking muka. I'm sorry, Seika. I should have stayed. Bulong niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Huwag kang humingi ng paumanhin, Renzo. Ginamit natin ang bawat isa para sa ating mga layunin. Sabi ko pilit na pinapanatili ang aking profesional na tono kahit na ang aking puso ay tila may gustong aminin. Pero ang prenup, ang voting rights, kailangan mo iyong ipaliwanag. Ang prenup na nakita mo ay gawa-gawa ni Benito para pag-awain tayo. He wanted you to distrust me para mawalan ka ng kakampi sa board. Paliwanag niya habang iniaabot ang isang tunay na dokumento. Ito ang tunay na kasunduan. I signed over my entire personal assets to the Shiraishi Group as a guarantee. Seika, I didn't marry you for the company. I married you because the Aragon legacy needed to be redeemed, and I wanted to be the man standing beside the woman who would do it. Tiningnan ko ang dokumento. Ang bawat salita ay totoo. Ang bawat pirma ay lehitimo. Ang lalaking dati ay itinuring kong banta ay siya palang naging kuta ko sa gitna ng labanan. Matapos ang isang linggo, muli akong nakatayo sa harap ng Shiraishi Tower. Suot ang aking itim na suit, ang aking sugat ay dahan-dahang gumagaling. Ngunit ang aking kaluluwa ay mas malakas na kaysa sa dati. Ang board of directors ay naghihintay sa loob. Sa labas ng gusali, nakita ko ang balita sa dambuhalang screen sa EDSA. Si Benito Shiraishi at Micaela San Jose ay opisyal ng kinasuhan ng multiple counts of frustrated murder, qualified theft, at economic sabotage. Ang kanilang mga mukha, na dati ay puno ng yabang, ay ngayon ay puno na ng kahihiyan. Pumasok ako sa boardroom. Ang katahimikan ay tila isang pagsaludo sa aking pagbabalik. Umupo ako sa upuan ng chairman, ang upuan ng aking ama. Gentlemen, panimyula ko, ang aking boses ay umaalingaw-ngaw ng may otoridad. Ang Shiraishi Group ay dumaan sa apoy. At gaya ng ginto, lumabas tayong mas dinalisay at mas matibay. Simula ngayon wala ng lihim, wala ng takot. Ang sinumang magtangka pang sumira sa integridad ng pamilyang ito ay makakaharap ako. Lumingon ako sa may pinto. Nakatayo roon si Renzo, suot ang kanyang pamilyar na ngiti. Hindi na siya ang aking contract husband. Siya na ang aking katuwang sa pagbuo ng isang bagong imperyo. Lumapit ako sa bintana at tiningnan ang lungsod ng Maynila. Ang dapit hapon ay lumipas na at ang gabi ay dumating. Ngunit hindi na ito madilim. Sa bawat ilaw na sumisiklab, nakikita ko ang tagumpay ng katuwiran laban sa kataksilan. Ako si Seika Shiraishi Aragon,
At ito ang aking kaharian. Ang mga traidor ay naitapon na sa dumi, at ang reyna ay muling nakaupo sa kanyang trono. Isang taon ang mabilis na lumipas, na tila mga pahina ng isang makapal na libro na tinangay ng malakas na hangin. Nakatayo ako ngayon sa balkona ng bagong Shiraishi Aragon Headquarters sa Bonifacio Global City. Mula rito, ang buong lungsod ay tila isang dagat ng mga ilaw, bawat isa ay may kanya-kanyang kwento ng pag-asa at pagbagsak. Ngunit para sa akin, ang bawat ilaw na ito ay paalala ng aking muling pagsilang. Malayo na ang narating mo, Seika. O dapat ko bang sabihing, malayo na ang narating natin? Naramdaman ko ang marahang pagdapo ng isang mainit na Amerikana sa aking balikat. Hindi ko na kailangang lumingon para malaman kung sino ito. Ang amoy ng kanyang pabango ay tila naging bahagi na ng aking bawat araw. Numiti ako habang dahan-dahang humahawak sa kamay ni Renzo na nakapatong sa aking balikat. 1 taon na, Renzo. 1 taon mula nung gabing akala ko ay katapusan na ng lahat. Anas ko, ang aking boses ay puno ng kapayapaan na matagal kong hinanap. And look at you now. The businesswoman of the year, the woman who saved a legacy from the brink of extinction. Sagot niya. Ang kanyang mga mata ay nagnaningning sa purong paghanga. Kaninang umaga, nakatanggap ako ng ulat mula sa aking mga abogado. Si Koji ay kasalukuyang nagsisilbi ng kanyang sentensya sa loob ng kulungan. Balita ko, wala ni isang tao ang bumibisita sa kanya. Ang lalaking dati ay uhaw sa atensyon at luksuryang pamumuhay, ay ngayon ay nabubuhay sa gitna ng 4 na pader ng pagsisisi. Si Mika naman ay nasa isang pasilidad ng gobyerno, naghihintay ng huling hatol habang unti-unting nilalamon ng katotohanan ang kanyang dugo, ay hindi kailanman naging sapat para makuha ang kapangyarihan. At si Benito? Namatay siya sa loob ng selda dahil sa komplikasyon sa puso. Isang malungkot at madilim na pagtatapos para sa isang taong ang tanging minahal ay ang sarili at ang pera. Maraming nagtatanong sa akin, lalo na sa mga interview. Seika, napatawad mo na ba sila? Huminga ako ng malalim. Dinaramdam ang sariwang hangin ng gabi. Ang pagpapatawad ay isang salitang madaling sabihin, pero mahirap panindigan. Pinatawad ko na ang aking sarili sa pagiging bulag noon. Pinatawad ko na ang aking sarili sa pag-aakalang ang sakripisyo ay sapat na para suklian ang katapatan. Ngunit, para sa kanila, ang katarungan ay sapat na. Hindi ko kailangan magtanim ng put dahil ang put ay isang uri rin ng pagkakagapos. At ngayon, sa wakas, ako ay malaya na. Anong iniisip mo? Untag ni Renzo habang dahan-dahang iniikot ang aking katawan para harapin siya. Iniisip ko lang na tama ang tatay ko, sabi ko habang tinititigan ang kanyang mga mata. Kailangan ko nga ng katuwang. Pero hindi isang katuwang na magpapatakbo sa akin, kundi isang katuwang na sasabayan ako sa pagtakbo. Hinawakan ni Renzo ang aking mukha. Ang kanyang haplos ay puno ng respeto at pagmamahal na hindi kailanman ipinaramdam sa akin ni Koji. I'll always be here, Seika. Not as your shadow but as your partner. Walang mga bunggang deklarasyon, walang mga pekeng pangako. Ang aming ugnayan ay binuo sa gitna ng apoy at kataksilan, kaya alam naming wala nang bagyong makakagiba nito. Ang kasal na nagsimula bilang isang transaksyon ay naging isang dalisay na pagkakaisa ng dalawang kaluluwang na hanap ang kapayapaan sa gitna ng digmaan. Para sa mga kababaihang nakikinig sa aking kwento, ito ang nais kong iwanan sa inyo. Ang pag-ibig ay hindi dapat maging kulungan. Ang katapatan ay hindi dapat maging dahilan ng iyong pagkawasak. Kapag ang mundo ay nagtangkang itulak ka pababa, gamitin mo ang bawat bato na ibinato nila sa iyo para itayo ang iyong sariling trono. Ang pinakamabisang paraan ng paghihiganti ay hindi ang pananakit sa kanila, kundi ang pagpapakita na ang iyong ningning ay hindi kailanman nakasalalay sa kanila. Ang reyna ay hindi kailangan ng hari para maging makapangyarihan. Kailangan niya lang ng sariling lakas at isang katuwang na marunong yumukod sa kanyang galing. Dahan-dahang iniyuko ni Renzo ang kanyang ulo at idinampi ang kanyang no sa aking no. Sa katahimikan ng gabi,
Narinig ko ang mahinang himig ng mga sasakyan sa ibaba. Ang tunog ng isang lungsod na hindi natutulog. Ngunit sa loob ng aking puso, ang bagyo ay tuluyan ng humupa. Ako si Seika Shiraishi Aragon. Ang aking kwento ay hindi nagtatapos sa happily ever after na parang fairy tale. Nagtatapos ito sa isang bagong simula. Isang simula kung saan ako ang may hawak ng panulat. Ako ang sumusulat ng bawat kabanata. At ako ang tanging may-ari ng aking tadhana. Sa wakas, ang nabuong puso ay mas matibay kaysa sa pusong hindi kailanman nasaktan.